paksang pipiliin mo. Mahaba at mabusisa ang proseso ng pagbuo ng sulating pananaliksik. Kakain ito ng maraming oras mo at magiging mahalagang bahagi ng sumusunod na mga araw, linggo at buwan sa iyong buhay. Kaya naman mahalagang gusto mo o malapit sa iyong puso ang paksang pipiliin mo upang mapanatili ang interes at pagpupunyagi mong matapos ang simulan mo gaano man ito kabusisang gawin. Mahalagang maging bago o naiiba, unique at hindi kapareho ng mapipiling paksa ng mga kaibigan mo. Malaking bagay kung bago o naiiba ang mapipili mong paksa para maging kapaki-pakinabang ang mga bago kaalamang ilalahad mo mula sa iyong mga bagong matutuklasan sa halip sa pag-uulit lang sa kung ano man ang natuklasan ng ibang mananaliksik. May mapagkukunan ng sapat at malawak na impormasyon tulad ng naunang nabanggit sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay hindi dapat sa aklatan at sa internet lang mangalap ng kagamitan at impormasyon. Maaaring matapos sa takdang panahong nakalaan. Gaano man kaganda ang paksang napili mo kung hindi naman ito matatapos sa takdang panahon ay mawawalan din ng kabuluhan. Nararapat na alam ng mananaliksik ang haba ng panahon nakalaan para sa kabuuan ng gawain at saka niya ito hati-hatiin sa bawat bahagi upang matagumpay na matapos at maisumit ang gawain sa takdang araw ng pagpasa. Mga hakbang sa pagpili ng paksa. Alamin kung ano ang inaasahan o layunin ng susulatin. Bago pa man simulan ang pagpili ng iyong paksa ay mahalagang malaman mo muna ang layunin sa pagbuo ng sulating pananaliksik para maihanay o maiugnay mo sa mga layunin ito ang iyong mga gagawin. Pagtatala ng mga posibleng maging paksa para sa sulating pananaliksik, may mga gurong nagbibigay ng mga paksang maaaring pagpiliin ng mga mag-aaral. Ang mga paksang ito ay nakaugnay sa mga layunin. Pagsusuri sa mga itinalang idea. Muling balikan at isa-isang basahin ang mga isinulat mong idea. Suriing mabuti ang bawat isa gamit ang sumusunod
Aralin 3. Pagbuo ng pansamantalang balangkas at konseptong papel. Pagbuo ng pansamantalang balangkas. Sa pagsasagawa ng pansamantalang balangkas ay mahalagang ikonsidera ang pagiging maayos ng daloy ng bawat bahagi. Sa simula pa lang ay mahalaga na ang binoong matibay na bahayag ng traces. Dito kasi ihahanay o i-align ang iba pang bahagi o nilalaman ng iyong balangkas. Ang konseptong papel. Ang isang konseptong papel ay nagsisilbing proposal ng kailangan ihanda para mapagsimulan ang isang pananaliksik. Kadalasan ito ay ginagawa bago talakayin ang isang akademikong sulatin. Aralin 4. Pangangalat ng impormasyon at pagbuo ng bibliografiya. Bibliografiya. Ito ay bahagi ng isang pananaliksik o aklat. Ang bibliografiya o talasanggunian. Ito ay nagpapakita ng talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine, di nakalimbag na batis katulad ng pelikula, programang pang-telebisyon, komentaryo, at maging ang mga social networking site na pinasanggunian o pinagkukunan ng impormasyon. Paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Kailangan mong bumisita sa mga aklatan upang mangalap ng iyong mga sanggunian. Maaari ring makakuha ng impormasyon mula sa internet, maging maingat lang at suriing mabuti ang mga talagang makukuha sa internet sapagkat maraming impormasyon mula dito ang kaduda-duda o minsan ay walang katotohanan. Pagkuha at pagsasayos ng mga tala. Ang kasanayan ng magsasayos ng mga tala na kalap mula sa mga natukoy na sanggunian ay isang mahalagang kasanayan ng isang mahusay na mananaliksik. Sa kasanayan ito ay nakasalalay ang dami at halaga ng datos na makakalap. Isa sa mga paraan ng pagsasayos ng mga tala ay ang paggamit ng note card o index card. Sa panahon ngayon ng teknolohiya ay maraming paraan ang pwedeng makatulong sa atin sa pag-ayos ng tala. Ngunit hindi may kakailan na para sa nakararami ay epektibo pa rin ang paggamit ng note card o index card. May ilan lamang konsiderasyon na dapat isalang-alang sa paggamit ng note card. Ito ang mga sumusunod. Gumamit ng isang card para sa isang kaisipan o idea, isa-isahin ang mga datos o impormasyon makuha sa kahit saang sanggunian. Isulat ang mga ito sa magkakaibang note card sa ganitong paraan na hindi ka na mahihirapan sa pamimili ng gagamitin mong note card sa oras na kailangan mo ng isang idea. Pangalawa, tiyaking may pamagat at pahina ang aklat na pinagkunan ng tala. Pangatlo, mas magiging maayos kung isa lang ang sukat ng note card o index card. Karaniwang ginagamit ang 3x5, ang 5x5 at 4x6 para sa mga tala. Pang-apat, upang madaling matukoy ang sanggunian, ilagay ang datos ng sanggunian sa note card sa kanang itaas na bahagi ng note card. Isulat ang author at pamagat ng sanggunian, aklat, journal, website, and etc. Sa gitna ang pamagat ng tala at sa itaas na kaliwang bahagi ang pahina na pinagkunan ng tala. Panglima, maaari ding gumamit ng code upang tukuyin ng isang sanggunian. Ang sistema ito ay gumamit ng titik at numero upang maging code sa note card. Pang-anim, tiyakin ang uri ng talang gagamitin. Ang uri ng tala ay magiging batayan ng isang maayos at sistematikong pagsasayos ng tala. Pagsulat ng binal na bibliografiya. Ang pagsulat ng binal na bibliografiya ay tumutukoy sa paglalagay ng isang listahan ng mga sanggunian ng mga aklat, artikulo at iba pang mga pinagkunan ng impormasyon na ginagamit sa pagsulat ng isang akademikong papel, mananaliksik at iba pang uri ng sulatin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagsulat dahil ito ay nagpapakita ng pagpapalaga sa mga pinagkunan ng impormasyon na ginagamit. Aralin 5. Pagsulat ng binal na pananaliksik. Ang mga nakalap na tala. Ang mga nakalap na tala sa pagsulat ng pananaliksik ay nagmumula sa mga pinag-aralan, pinagbasihan at pinagkunan ng datos o impormasyon ng mananaliksik upang masuri at maisagawa ang kanyang pananaliksik. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una, primary sources. Ito ay mga direktang impormasyon o datos na nakuha ng mananaliksik mula sa kanyang sariling pananaliksik tulad ng survey,
eksperimento at obserbasyon. Pangalawa, secondary sources. Ito ay mga impormasyon o datos na nakuha ng mananaliksik mula sa iba pang mga akda, journal, libro at iba pang mga pagsasaliksik na may kaugnayan sa kanyang pananaliksik. Pangatlo, tertiary sources. Ito ay mga sangguniang nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa isang paksa tulad ng mga encyclopedia, almanak at mga atlas. Ang mga nakalap na tala ay ginagamit upang suportahan ang mga argumento at konklusyon ng mananaliksik. Mahalaga na tiyaking tama, wasto at hindi nagmula sa mga di kapani-paniwala o hindi mapagkakatiwalaang sanggunian ang mga nakalap na tala. Organisasyon ng papel. Ang organisasyon ng papel ay tumutukoy sa paraan ng pagkakalatag ng mga idea at impormasyon sa isang sulatin o papel. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagsusulat sapagkat ito ay nagbibigay ng lohikal at organisadong pagkakalatag ng mga kaisipan upang mas maintindihan ng mga mambabasa ang mensahe ng hulaman. Ang organisasyon ng papel ay maaaring magkakaugnay sa pagkakaroon ng isang malinaw na introduksyon, katawan ng sulatin at konklusyon. Sa introduction ay pinapakilala ang paksa at ang layunin ng papel. Sa katawan ng sulatin, inilalatag ang mga detalye at argumento na sumusuporta sa layunin ng papel. Sa konklusyon, nilalahad ang kasagutan sa mga tanong na binanggit sa sulatin, kasama na ang mga rekomendasyon o susunod na hakbang na pwedeng gawin. Pagsulat ng borador. Ang pagsulat ng borador ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagsusulat. Ito ay ang unang bersyon ng isang sulatin o akda na karaniwang ginagawa bago ang pinal na bersyon. Ang layunin ng paggawa ng borador ay upang magkaroon ng basihan o gabay sa pagbuo ng pinal na bersyon ng sulatin. Sa pagsulat ng borador, karaniwang hindi pa gaanong pinapansin ang mga detalye at kahit pagkakamali sa gramatika, spelling at pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Ito ay dahil ang layunin sa puntong ito upang magawa ang mga pangunahing ideya at kaisipan ng isang sulatin. Ang borador ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paglilista ng mga kaisipan o paggawa ng malawak na outline. Pagsulat ng pinal na sulating pananaliksik. Ang pagsulat ng pinal na sulating pananaliksik ay ang huling yugto sa proseso ng pananaliksik kung saan isinusulat na ng manunulat ang kanyang natuklasan at konklusyon batay sa kanyang pananaliksik. Ito ay ang pinal na bersyon ng isang sulating pananaliksik na naglalaman ng mga detalyadong impormasyon, datos, interpretasyon at konklusyon na nakuha ng manunulat sa kanyang pananaliksik. Ang pinal na sulating pananaliksik ay naglalaman ng mga bahagi tulad ng introduction kung saan ipinapakilala ang paksa at layunin ng pananaliksik, metodolohiya kung saan ipinapakita kung paano nakuha ang datos, resulta kung saan ipinapakita ang mga natuklasan, konklusyon kung saan ipinapakita ang kasagutan sa mga tanong ng pananaliksik, at rekomendasyon kung saan ipinapakita ang posibleng hakbang na pwedeng gawin batay sa mga natuklasan ng pananaliksik.